sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko lang po When were talaga you dropped from the rolls of na the Philippine makatanggap National ng Police? imbitasyon na Madrap po humarap ako, sa hindi ko na po Senado. matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Ilan Honor, taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, when were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako sinampal dahil grabe na daw po yung yawas. Kumusta? Kumusta mga kababayan ko? Tita Marikit ito, once again, dropping by para lang po sa ating maiksing vlog para sa araw na to. Bago po yan, gusto po magpasalamat sa mga bagong subscribers ko. Nakaka-overwhelm naman po talaga yung mga supportang binigay ninyo at hindi ko po ito inaasahan. Anyway, on with our topic for today. Sa Lunes po ay magkakaroon ng bagong Senate hearing na naman on the PDEA leaks at saka yung drug hole na nangyari dyan sa Alitagtag. Anyhow, ako po ay hindi magsasalita regarding the merits of the case or the ongoing hearing ng particular na kaso na yon. Halip, magsasalita po ako sa proseso or sa procedure na nangyayari sa Senado kapag sila'y naghihiring. Bilang isang ordinaryong tao po, nagtataka lang po ako na kapag ako'y nakakapanood ng hearing, iba-iba po ang proseso na nakikita kong ginagawa ng iba-ibang senador. Which also gives me an idea na baka hindi pare-pareho or hindi standard talaga ang mga ginagawang pandinig. Pero bilang isang dating abogado rin po, nauunawaan ko na hindi ganun ka-flexible ang mga proceedings na ganito. May mga standard na kailangan sundin para magkaroon ng siguradong pare-parehong pamantayan kapag sila'y magbibigay na ng kanilang mga rulings or decision. Siyempre po naiintindihan natin na this is a hearing in aid of legislation. Hindi po sila magdedetermine ng guilt or innocence ng isang tao. So, ang rules po ng paggamit sa ebidensya na usually sa criminal cases po ginagamit or kahit sa civil cases, hindi po ito nag-a-apply completely sa Senado sa hearing in the aid of legislation. Pero syempre, dahil sila ay parte ng dahil ito ay isang proseso na napapanood ng madlang people, kailangan din po ay magkaroon ng pamantayan o standards. Sa mga nakaraang mga hearing, may napansin po ako na may mga certain personality sa Senado na may kakaibang mga ways of doing things. Pero kailangan po nating tignan ano po ba ang ginagamit na batas or rules ng Senado sa pag-treat or pagproseso nila ng hearing nito. Ito po ay nasasaad sa Resolution number 5 na sinusunod ng Senado. Ang eksaktong rules na po to ay ang Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. Kung kayo po ay magbabasa nito, mapapansin nyo na maraming mga general clauses lang o general lang yung mga provisions. Wala masyadong mga specifics, no? Halimbawa, hindi naman sinabi dito kung pwede ba sa Zoom, pwede na kailangan bang i-require in person or physically mag-attend yung tao.
Kailangan ba na iyong mukha ay nakalitaw or nakamask? Kailangan bang naka-bulletproof ang tao or kailangan ba siyang i-secure? Well, wala po lahat yan sa rules na to. Siguro yan yung mga tinatawag nating gray area. So, ang problema po dito ay may mga senador tayo na todo-todo ang paggamit sa gray area, no? At dahil dito, ang pagtrato ng senador sa mga hearing ay hindi nagkakapare-parehas. Base na rin sa motibo ng hearing na yan. Magklaro-klaro po natin makikita sa huling hearing ni Senator Bato, where he insists that Maharlika attends in person or physically. Sa mga nakaraang masyadong super popular din na hearing, itong si Risa Hontiveros, wherein she allowed certain personality to attend by Zoom and also with covered faces pa. Ang huling witness natin na si Jonathan Morales, parang tinadtad yan ng vetting. Vinet ang kanyang karakter, vinet ang mga dati niyang mga sinasabi niyang pagkatao niya, talagang hinubaran siya. In general, in that hearing, despite the fact that he is a resource person, nakalimutan po ba ng mga senador na yan na itong taong to ang nag-volunteer para siya'y kaliskisan, hubaran, at busisiin at kutuhin ang nangyaring pagkawala ng PIDEA documents. Pero, pagdating po sa hearing ni Madam Risa Hontiveros, I don't think those character witnesses or resource person were even vetted. Hindi nga natin alam kung ano itsura niyan kasi puro nakamask. So, which goes to show na yung sinasabi ni Senator Bato, that was only a committee decision. Yung sa kanyang mismo, mga committee, hindi lahat pwedeng hindi physical presence. Pero, kapag ganun po ang nangyari, na paiba-iba, hindi po ba kaya nagkakaroon ng pasyadong flexibility na ganito? Hindi po ba magkakaroon ng way or loophole or paraan para maggamit ang proseso sa kung anumang vested interest meron ang senador na maghihiring ng particular issue at hand? Kailangan po talaga, dahil inilagay nyo ito sa public hearing before the eyes of millions of Filipinos in the country and around the world, kailangan po standard kayo. Alam ko po, if you're going to review Resolution number 5, yung mga sinasabi kong mga bagay na yan, ay wala dyan. Walang specifics. Pero kung tutuusin nyo po, kailangan nyo na gawin yung mga specifics na yan. Hindi po kayo lahat matitinong senador. And we need safeguards, especially sa mga witnesses or resource persons ninyo na talaga namang halatang binabadger nyo lang. The rules of evidence will not apply in the Senate hearing or in aid of legislation. Kaya please do not treat your resource persons as if they were criminals. Di na po kailangan sabihin na even people who have charges are still presumed innocent before proven guilty. So, kung hindi po ninyo kayang galangin ang very basic principle ng ating criminal justice system, don't grandstand by using it sa rules na dyan sa Senado.
Fix your rules first. Para din po, ma-monitor ninyo ang bawat galaw ng mga senador na gagamit ng privilege na yan. Yun lang naman po. Kasi masyado nang halata po ang ibang mga senador kung ano ba talaga ang motibo nila sa bawat bukas ng bibig at pilantik ng dila nila.